Hello Kathleen fans! Ito na nga ha. Alam niyo mga kasembreros, hindi ko lang kung yung bago mo na yung update na nakarating na si Sir Alden ay yung ito pag yung pagbihis niya na naman ng damit mga kasembreros. Hindi ko lang kung nagkakataon ng ito. Naka-white na naman siya dito. Oh. 'Di ba black yung una sa airport. Tapos naging white si Catherine, black tapos white. Hindi ko alam kung tinataon na ng dalawang ito, yung twinning nila lang kanilang damit mga kasembreros ha. Pero kayo na po humusga, no? Ito na nga no, si Sir Alden ay kumakain sila ang kasama ang mga Pilipino doon na pinagtuluyan niya mga kasembreros. Hindi ko alam ha kung kapatid niya ba ito or relatives niya mga kasembreros ay comment naman po kayo kung kilala niyo ito mga kasembreros. Kasi dito si Tita Jo na kapatid ni Daddy Bay mga kasembreros. So dito yung kuya niya nasa California mga kasembreros, or baka ito no, baka relatives niya doon or pinsan ng papa o daddy ni Daddy Bay mga kasembreros. So kayo na po ang parang mag-comment kung kilala niyo po mga kasi parang nagkakataon talaga na black si Ma'am Catherine, tapos black din siya, tapos nag-white ng bis. Yan talaga yung inaabangan ko mga kung ano yung ibibihis niyo na, no, na kulay na damit. So white nga talaga. So bahala na nga kayo dyan. Basta tayo team panatag po. And then ito yung pagdating nila sa airport sa LA mga kasembreros. And this gives me yung alaala na kung saan po ay doon sa pag-promote kanila dati ng nung pumunta sila sa LA din mga kasembreros. Parehong-pareho no nung pagdating nila ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine mga kasembreros doon sa LA dati. So parang parang lahat bumabalik mga kasembreros na alaala kasi parehong-parehong airport yata ito mga kasembreros. Naka-black siya mga kasembreros, and ngayon naka-black din siya. Hindi ko alam kung tinataon niya lang talaga ito yung mga color coding nila. Yung parang nagpalit siya, nagmaroon siya pagdating niya dito no, nagpalit siguro siya ng damit sa loob ng aeroplano, and then naka-black yung kanyang as usual yung kanyang jacket mga kasembreros. So pero pareho no, that gives me parang same eksena nung promo nila ng Hello Love Again mga kasembreros. So and then ito syempre sinalubong siya nung ni Tita dito sa airport mga kasembreros, and siguro nagbabalitaan ito kasi yung kanyang glass na ginagamit ay ito na naman no, yung kanyang parang smart glasses mga kasembreros na pwede kang kumausap, pwede kang para may camera and then phone, or parang parang pwede kang makakausap ng kausap mo kahit malayo mga kasembreros. And then ito yung Cebuana ay nagpabati din no ng kumapa ng greeting sa lahat ng katatayan sa buong mundo mga kasembreros, si Pops Alden. Pero alam ko pre-recorded ito no, pre-taped mga kasembreros. Kapag ito ay parang ginagawa nila ito para mga kasembreros, para pag may future events si Sir Alden, nakabook na lahat, yung parang talagang organized yung trabaho nila. So ganun mga kasembreros, naka-schedule talaga, may step by step at saka parang organized na mga kasos, in other words. And then ito, si Daddy Bay po ay pumunta no sa burol ni Lolo Danny kasi nga Father's Day ngayon, at post niya dito ay ama ko no, Daniel tao dito ay ano to, Pordilia ba ito, yung kanyang pangalan ng apelyido ni Lolo Danny. Hindi pala Fulkerson. Parang siya, Daniel F. Parang nakala ko Padilla, Daniel Pordilia Junior or Senior yata yung nakalagay dito mga kasembreros. Akala ko Fulkerson. So parang mother name yata nila ito, no? Kasi di ba may dugong sila, may dugong dito Amerikano mga kasembreros na sila Daddy Bay. So ngayon ko na nalaman, akala ko Fulkerson din si Lolo Danny mga kasembreros. So hindi pala. And then ito last item. Sige, ito yung maging last item natin mga kasembreros. Kasi Ma'am Catherine, di ba, yung sa Pilipinas Got Talent ay parang welcome siya kagabi, or nag-welcome sila kagabi mga kasembreros sa pagiging host niya, kasi
last parang last eksena na nila ng semifinals mga kasembreros. So kung tinanong sila kagabi kung ano yung magiging expectation, sabi sa kanya na world class na talent ang kanyang sinabi. So iba-iba yung variations ng talents. Tapos sabi nila ay beautiful na excellent. Pero sabi niya sa huli ay world class talent yung gusto niya, lang parang expect niya para makapasok sa finals mga kasembreros, yung kanyang hinahanap na bilang judge. And sabi ito, ang ganda, no? Ang ganda na hindi nakakasawa. Hindi nakakasawang titigan. Sobrang ganda, sobrang Latina niya. Future Mrs. Fulkerson mga kasembreros. Alright, so actually sa ating Kathleen items. And so sana po ay pahingan po natin ang Word of God. And blessed evening po sa bawat isa. Today is Sunday, June 15, 2025. So happy Father's Day. So sana po ay panoorin nyo rin po ang aking ginawang video or trivia sa Father's Day mga kasembreros sa atin pong channel. So maligayang celebration sa lahat ng mga tatay sa buong mundo. Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title natin, Itali sa Liig. Bakit kaya ganito ang title? Proverbs 3:3, do not let kindness and truth leave you. Tie them around your neck. Write them upon your heart. So, tie them around your neck. So, kaya para Itali sa Liig ang ating title. So, hindi po tayo magsasakalan dito mga kasembreros. So ito po, magkukote pa ako ng famous quotations about kindness mga kasembreros. Sabi ni Mark Twain, kindness is a language which the deaf, mga bingi, can hear and the blind can see. You can accomplish, sabi naman niya Publilius Syrus, you can accomplish by kindness what you cannot by force. Tamang-tama. So si Mark Twain mga kasembreros ay famous siya sa kanyang sinulat na sinulat niya na libro mga kaswas na The Adventures of Tom Sawyer. And marami pa actually siyang writings or books mga kasembreros, pero yun po yung kanyang pinaka-famous. So, Itali sa Liig mga kasembreros. Ang Proverbs 3:3 ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng kindness, ng kabaitan ba, at saka ng maging mapagbigay mga kasembreros, at saka katotohanan sa ating pang-araw-araw na buhay. At nagre-remind sa atin ito na hindi natin i-allow na ito po ay ang dalawang ito na mabubuting ugali na umalis o mawala sa atin. Instead, itali natin sila sa ating mga liig mga kasembreros. Hindi naman literal kasi naman intangible at invisible naman ang kindness at saka yung truth mga kasembreros. Wag nating walain sa ating buhay ba. So tapos sabi niya, write them upon your heart. So isulat natin siya. Ibig sabihin, wag natin silang walain. Taglayin natin sila mga kasembreros. And yung virtues na ito ay in-encourage tayo na mag-hold on tayo dun sa katotohanan, like precious jewels, no? Yung kindness, itali natin parang pintas mga kasembreros. So binding kindness and truth around our neck signifies that these qualities should be visible in our actions and character. So yun ang mention natin kanina na hindi naman literal natin itatali na parang pintas na material ba, no, na tangible mga kasembreros, kundi parang i-act natin, no? Kailangan nakikita sa ating ugali at actions mga kasembreros. At ang verse na ito ay tumatawag, no, isang call sa atin na yung kindness at saka katotohanan ay napakahalagang parte at dapat na gawing part ng ating buhay and behavior in general. So in a way, kindness and truth from a powerful combination. Kindness softens hearts and opens doors, while truth provides solid foundation for trust and integrity. Grabe ang lalim. So ang kindness mga kasembreros ay nag-combine ito. Ang kindness kasi meron pa ako nabasa na naalalang quote na yung kindness daw, yung pagbigay ay ginagawa daw nitong maganda at pogi ang lahat ng tao, no matter what you look like. So kahit na isa kang hindi ka gaanong kagandahan, hindi ka gaanong kapugian, hindi ka gaanong decente tingnan, basta ikaw ay mapagbigay,
ikaw ay kind mga kasambreros, parang yung tingin ng tao sa iyo ay kumaga pa nagiging maganda, nagiging pleasing mga kasambreros. So ganun po siya. So sabi pa dito, when we express kindness without truth, our kindness may lack depth, and when we uphold truth without kindness, it may come off as harshness. So, kailangan combine, kumbaga pa mixed, blend ang dalawang ito mga kasambreros. Kasi, sinabi dito, kapag in-act down natin, in-express natin ang kindness na walang katotohanan, parang hindi ka genuine, hindi siya totoo mga kasambreros. So, ang kindness natin ay nagiging mababaw. Okay? Lacking of depth mga kasambreros. However, yung yung truth without kindness, yung katotohanan na wala namang kabaitan ay parang naging nagiging harsh pa rin. Kasi pwede ka magsalita ng totoo mga kasambreros na magiging judgmental ka, na maging harsh ka sa tao. So parang ganun ba? Kung kaya sinasabi dito na yung kindness ay nagsisoften, kung napapalambot ito o nagpapalambot ng puso ng mga tao nakaka-receive ng kindness. So the phrase do not let kindness and truth leave you ay nag-highlight mga kasambreros na ang kindness at ang katotohanan are not inherent. So we need to consciously hold on to them. This signifies that as we live life, there will be temptations or situations that may lead us to compromise on being kind or honest. So may mga times talaga na parang mako-compromise siya mga kasambreros kasi hindi naman lahat ng tao, hindi naman all the time okay tayo, hindi naman all the time nasa mood tayo ng mga tao tayo, may mga situations talaga na matetempt yung ating pagiging kind, matetempt yung ating pagiging honest, matetempt yung ating pagiging truthful mga kasambreros sa buhay. Kasi we live in a world that once fallen. Kumaga pa puno na ng kasalanan ang mundong ito mga kasambreros, and kumaga pa nahulog na ito sa kasalanan. Kung kaya kung may mga imperfections, may mga sabi ni Sir Alden, may mga demons na sa paligid natin, but we need to live above them mga kasambreros. So yun po siya, kasi hindi natin hahayaan na manalo ang kampo ng Satanas or kampo ni Satanas mga kasambreros laban sa ating buhay. And napakaraming lessons actually ng Proverbs 3:3. And pinakauna na nga rito yung kahalagahan ng actively choosing kindness and truth in our interaction. So, choice kasi ito, no? Everything is a choice mga kasambreros. Kung kaya yung gusto maging happy, gusto mo maging joyful, gusto mo maging generous, gusto mong gawin ang bagay na to, gusto mong gantong degree program sa college, gusto mo siya, no? So, it's a matter of choice mga kasambreros. Pero, there's a power in choosing. Kung anong pinili mong landas ngayon, kung anong pinili mong asawa, yung partner for example, ay nagmamatter yan sa future mo na buhay. Okay? Parang gusto ko maging piloto, gusto ko maging engineer, ito yung pipiliin ko, gusto ko maging nurse, gusto ko maging teacher. So, affected talaga, no? Talagang series of events mga kasambreros sa mangyayari. Kasi nga, kapag pinili mo ito ngayong landasin, yun ka, no? Magiging yun ka mga kasambreros pagdating ng panahon. So in today's fast-paced world, it can sometimes feel easier to act otherwise, but making a conscious decision each day to somebody or to embody these traits can profoundly impact our relationship. So kapag taglay natin itong dalawang ito mga kasambreros, ay maapektuhan talaga either bad or good impact ang mga kasambreros sa ating mga tao sa paligid natin. Well, obviously, kapag ito po ay taglay natin yung kindness and truth mga kasambreros, ay magkakaroon tayo ng growing at good na relationship mga kasambreros. Kumbaga pa, thriving at masayang relationship. Another lesson is the reminder that kindness does not sacrifice truth. So we can be truthful while still showing compassion and understanding. So, ang ibig sabihin po nito ay we stand firm, no, sa ating beliefs sa mga kasambreros at values, even in challenging conversations, while remaining gentle and caring toward others. So, kumbaga pa, hindi na-sacrifice ang katotohanan ng kindness, at ang kindness naman hindi na-sacrifice ang katotohanan. Kasi kapag tayo nga, kumbaga pa, sabi nga dito, kapag tayo po ay nagiging true sa naging totoo, no? Kasi parang sasabi mo yung totoo na harsh, sinasabi mo yung totoo na malumanay.
sinasabi mo yung totoo with love, with kindness. Sinasabi mo yung totoo. Kasi may mga nagsasabi na prank ka, di ba? Yung prank ka, pero nasasaktan ka. Kasi nga, the way they tell the truth ay masakit, no? Harsh kasi walang kindness. Kung kaya kapag ikaw ay nagsasabi ng totoo, dapat with kindness and with care and concern mga kaserners, not with judgment. Kasi baka babalikan ka mga kaserners. So instead na mag-learn sa'yo yung sinasabihan mo, kasi nga sinabi yung totoo, ay mas malalo pa sila magagalit. Okay? Parang sasabi ko sa nung nakaraan, di ba? Parang the way you speak, the way you say a thing is more important than what you say. Okay? Kung ano yung laman ng iyong kasi magugas ka ng plato. Nak, magugas ka na ng plato. O, di ba? So, parang nakita rin pinagkaiba mga kasembreros. Kung kaya, we choose to be truthful and kind mga kasembreros at the same time. Not just maging true tayo, pero harsh ang ating way ng pagkakasabi or pagkaka-act or express mga kasembreros. So yun, no? Final thoughts natin ay ang Proverbs 3:3 ay lovely reminder ito sa atin na paano natin gagamitin at itatali sa ating leeg mga kasembreros ang kindness at katotohanan na bilang part ng ating everyday lives mga kasembreros. So napakahalaga kasi nito mga kasembreros na maging kind tayo, no? Kasi sa mga anak natin, asawa, kapatid and so on, and sa friends, no, in general ay talagang kailangan natin kasi ang mundong ito ay punong-puno na ng gusto nila sila pakinggan, gusto nila sila yung maging center ba, no? So parang hindi sila giging kind, hindi sila nagle-lend ng kanilang ear na para makinig at para tingnan kung makisimpathy mga kasembreros, makisimpathize dun sa kanilang kausap. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos ay dapat taglayin ang kindness and truth, no? So yun lang po in the meantime, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, and the mighty, holy, sweet, magnificent, the source of kindness, the source of truth, Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.